Maraming salamat, Tyrone. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya, sabi ni Eliza. Hindi na siya makapaghintay na dumating ang araw pagkatapos ng bukas. Gusto niyang makita ang kahihiyan sa mga mata ni Marcela at maibalik ang kanyang mga anak. Ang mga anak niya, ang mundo niya at ang pagwala sa kanila for the past 1 month ay parang impyerno. Sobrang tinik sa laman niya. Hindi lang niya mababawi ang kanyang mga anak kung hindi hahayaan niya magdusa ng husto si Marcela. Hindi mapaparusahan si Marcela dahil sa sakit na dinulot sa kanya ng kanyang ina. Tuwing pupunta ka sa club, pwede mo bang ipaalam sa akin? Maraming mga ligaw na tao sa club, maraming mga lobo na nakadamit ng tupa. Hindi ka pwedeng magtiwala sa alinman sa mga taong ito. Tyron asked. Alam ko naman yon, pero bakit ko naman i-inform ang isang may asawa na magpupunta ako sa club? Tanong ni Eliza. Tumingin sandali si Tyron sa malayot saka bumaling sa kanya. Isang lalaking hindi masaya. Baka yan ang ibig mo sabihin. Isang lalaking hindi masaya sa asawa na handang sampalin ako sa ngalan ng kanyang asawa? Baka yan ang ibig mo sabihin. Sarkastikong tanong ni Eliza. Humingi ako ng paumanhin at sinisiguro ko sa'yo, hindi na kita kailanman pagtatangka ang lapatan ng kamay. Pwede ba ako magtanong kung may feelings ka pa rin sa ex-husband mo? Tanong ni Tyron at natawa si Eliza. Feelings? Natawa na naman siya. Mas parang biro sa kanya ang tanong. Para sa isang lalaking lalait sa sitwasyon ko, bilang isang babaeng baog, kahit nahuli ko siyang nakahiga sa kama na may ibang babae. Para sa isang taong dinivorce ko 6 na taon nang nakakaraan? Ahahaha, nakakatawa talaga. Halatang patay ng damdamin mo, sabi ni Tyron at pilit inilabas ang eksaktong salita sa bibig nito. At inilibing, kahit na si Casper ay maging santo, tapos ng lahat sa pagitan namin. May isang tao lang na mahal ng puso ko ngayon pero napaka-imposible niyang maabot. Sino? Sasabihin ko sa'yo sa hinaharap, bagamat may hula si Tyron na pwedeng siya ito'y pero unless she states it. Imposibleng ganun siya kasigurado. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Tyron. I feel better, sabi ni Eliza at umupo ulit sa kama. Ang kanyang likod na nakapahinga sa backrest ng kama at ang kanyang dalawang binti ay matagal na nakaunat. Kahit na mas gumaan daw ang pakiramdam niya, kitang-kita ni Tyron kung gaano siya kalungkot. Sobrang sama ng pakiramdam niya na wala siyang magagawa sa nararamdaman nito. Alam niya na gusto ni Eliza na hiwalayan niyang asawa, siguro para makasama sila. Pero hindi naman ganun kadali ang diborsyo, lalo na sa babaeng nanganak ng 6 para sa'yo. Pakiramdam ni Tyron ay natigil siya at kinamumuhian niya ito. Ito ang babaeng laman ng puso niya. Ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay at heto siya. Sa harap niya mismo ay gusto rin siya nito. Pero parang dalawang taong gustong hawakan ng bawat isa. Gayunpaman sila ay pinaghihiwalay ni isang malaking pader. Gusto nilang isa't isa pero dahil sa pader sa pagitan nila ay imposibleng maabot ang isa't isa. Umiwas ng tingin si Tyron at napuno ng luha ang mga mata niya. Bagamat hindi ito bumaba, ipinatong niya ang kamay sa puso niya na kumakapit sa sakit at taimtim ng maasa. Nasa loob ng 2 araw, na oras na magsasagawa ng test, si Eliza ang ina ng mga bata. Sa ganoong paraan, madali niyang maaalis si Marcela para makasama si Eliza magpakailanman. Samantalang nakatayo si Michael sa malayo ng bahay at may dalawa sa mga tauhan niya sa paligid ng kotse ni Tyron. Sila ay nagtatakda ng isang bomba sa ilalim ng kotse ni Tyron. Pagkatapos nilang matapos, umalis na sila sa kotse at sinalubong si Michael para ipaalam na tapos na sila. Hindi sulit ang pakikipaglaban ni Casper kay Michael kung hindi si Tyron isang karapat-dapat nakatunggali. Hindi lamang siya makapangyarihan, mahiwaga siya. Mula nang makatakas si Tyron sa bilangguan, naging mapaghinala na si Michael. Kailangan mamatay si Tyron, bulong na wika ni Michael. Matyagang hinihintay ni Michael kung kailan darating si Tyron at sisimulan na ang pagmamaneho ng kotse para pindutin na lang niya ang remote na kumokontrol sa bomba at boom, tapos ang problema niya. Samantalang nakita ni Jane ang 2 lalaki sa paligid ng kotse ni Tyron pero hindi niya maintindihan ang ginagawa nila hanggang sa umalis sila kaya mabilis siyang naglakad papunta sa kwarto ni Eliza at kumatok. Mr. Tyron, please may urgent akong sasabihin sa'yo. Hihintayin kita sa sala, sabi ni Jane at naglakad pabalik sa sala. Ayaw niyang makialam sa privacy ng dalawa.
Tumayo si Tyrone at sinabi kay Alyssa, "Babalik ako. Gusto ko ring marinig ang sasabihin niya," sabi ni Alyssa. Sige, iniunat ni Tyrone ang kamay at tinulungan siyang bumangon sa kama. Nang tumayo ito sa harap niya, hinalikan niya ang noo nito at sinabi sa kanya, "Balang araw, magkakasama tayo bilang mag-asawa at magkakasama tayo magpakailanman." "Paano kung hindi dumating ang araw na yon?" tanong ni Alyssa. Mahirap ang sitwasyon sa paligid nila. Paano siya hindi magdududa sa sinabi ng lalaki? "Umasa tayo," sabi ni Tyrone at tumangulang si Alyssa. Pagdating sa sala, sabi ni Jane, "Pasensya na sa pag-abala sa'yo pero nakita kong dalawang kakaibang lalaki sa paligid ng kotse mo. Kahina-hinala kasi." Agad na tumawag si Tyrone sa tapat ni Benji at nag-utos na sa apartment ako ni Alyssa. Magpadala ng mga tauhan dito ngayon din. Hindi pwedeng makipagsapalaran si Tyrone sa anumang impormasyon na nakukuha niya ngayon. Lumabas siya kasama sina Alyssa at Jane at naglakad sila papunta sa kotse. Sinimulan ni Tyrone na suriin ang kotse pero wala siyang nakita doon. Isang kotse ang halos pumasok at biglang nakaparada. Tumigil muna ang lahat para makita kung sino ito at si Casper pala. "Pumasok ka na sa loob ng bahay. Pumasok ka sa loob, may bomba sa loob ng kotse," sigaw ni Casper. May espiya si Casper sa gitna ng isa sa mga tauhan ni Michael at ipinaalam lang sa kanya ng espiya ang plano ni Michael. In fact, may espiya si Casper sa gitna ng mga tauhan ni Michael para malaman niya ang bawat galaw ni Michael. Hindi dahil gusto niya magiganti kay Michael dahil sa pananakit nito sa kanya sa kulungan. Ito'y para maprotektahan niya si Alyssa sa anumang hindi inaasahang galit ni Michael. Nangako na siya sa sarili na patuloy niyang gagawin ng lahat para mapunan kung paano niya ito sinaktan noon. Isang bomba? Hinawakan ni Tyrone ang kamay ni Alyssa at agad na hinawakan ni Alyssa ang kamay ni Jane. Tumalikod sila at nagsimulan tumakbo. Galit na galit si Michael kaya inagaw niya malaking baril sa gwardiya sa tabi niya. Itong bastard na si Casper na naman. Bumulong siya sa sarili at tinutok ang malaking baril kay Tyrone. Hindi niya kayang patayin si Casper dahilan ng mga sekreto sa pagitan nila, pero kailangan niyang barilin si Tyrone. Bago siya makapasok sa loob ng apartment ni Alyssa, tumingin sa paligid si Casper gamit ang gun camera at biglang nakita ang ulo at baril ni Michael sa harap ng mga mata niya. Napagtanto niya na si Tyrone ang kanyang pakay na tumatakbo patungo sa pintuan ng bahay sa pagtatangkang makapasok sa apartment ni Alyssa. Matutuwa si Alyssa kung sa huli magkasama sila ni Tyrone, hindi ba? Nag-isip si Casper at sumigaw. Hindi, tumakbo siya papunta kay Tyrone at pinotektahan siya mula sa bala sa oras na hinila ni Michael ang trigger. Malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at tumagos sa mabigat na bala sa likod ni Casper. Sumigaw si Casper sa sakit at nahulog sa sahig. Lumingon si Alyssa at Tyrone at nakita nilang natanggap ni Casper ang bala na dapat ay para kay Tyrone. Mabilis na tumakas si Michael kasama mga tauhan niya matapos barilin si Tyrone. "Casper!" Masakit na sigaw ni Alyssa nang makita niya itong umubo ng dugo sa sahig. Seryosong nahihirapang mabuhay. Mahinang tingin ni Casper sa mukha ni Alyssa na ngayon ay puno ng luha. May dugo na bumubuhos sa bibig nito. Ngumiti siya at sinabing, "Sana patawarin mo na ako ngayon, Alyssa, at sana sa huli magkasama kayo." Kasama si Tyrone ni Aliman. Pumikit ang mga mata niya at tumigil siya sa paghinga. Lalong sumigaw si Alyssa. Nilagay ni Alyssa ang kanyang dalawang palad sa kanyang sariwang pisngi at umiyak. "Gising! Gising please! Casper, gumising ka!" Nakapikit ang mga mata ni Casper at walang buhay na nakahiga sa sahig. "Casper, hindi! Please, huwag kang mamatay!" Mainit na luhang dumaloy sa pisngi niya. "Casper, no! Huwag kang mamatay ng ganito please!" Nakatayo pa rin si Jane. Nakatingin sa walang buhay na katawan ni Casper at umiiyak ng malakas na parang sanggol. Walang laman ng pakiramdam ni Tyrone. Lumubog siya sa kanyang mga tuhod habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Pagtingin sa walang buhay na katawan ni Casper ay nasasaktan siya. Nagsimulang umiyak ng malakas ang lahat para kay Casper. Patuloy na umaasang magigising ito, pero patay na ito. Patuloy silang umiiyak ng malakas. "Please, wake up Casper." Lalong lumakas ang iyak niya. Ang natitirang bahagi ng araw ay isang malungkot na araw para kina Tyrone, Alyssa at Jane. Inalis ng bangkay ni Casper. Magdamag na pinilit ni Jane na aliwin si Alyssa, pero imposibleng hindi ito mapigilan ng pag-iyak. Sa pag-alaala sa magagandang araw nila ni Casper ay lalo siyang nasasaktan. Totoo nga na galit ang babae sa kanya dahil sa pagdurog ng puso nito noon, pero hindi niya kailanman nanaisin na mamatay ito. Hindi nakatulog si Alyssa buong gabi.
Hindi rin si Jane. Paano siya makakatulog kung buong gabi ay gising si Eliza? Malungkot ang kalagayan. Ang balita ng pagkamatay ni Casper ay umabot sa mga tenga ng lahat sa North Hill dahil ang kanyang pamilya ay isa sa mga pinakamalakas na pamilya sa North Hill. Nabalitaan din ito ni Marcel at inisip niya kung yun ba ang dahilan kung bakit nagkulong si Tyrone mula nang umuwi siya. Pumatok si Marcela sa pinto ng kwarto ni Tyrone pero hindi siya nakatanggap ng sagot mula sa kanya, even though alam niyang tahimik na rin na naroon siya. Sa huli ay sumuko si Marcela pabalik sa kanyang kwarto. Nang sumunod na araw, tumawag si Tyrone kay Eliza para malaman kung anong nararamdaman niya. Pero hindi niya sinagot ang tawag. Hindi niya inaasahan na sasagutin pa rin ito ang tawag. Nagbihis siya at lumabas. Nang magpakilala na siya sa sala, agad na tumayo si Marcela mula sa sofa. Nakaupo na siya at alerto sa sala simula 5 a.m. Naghihintay kung kailan siya lalabas. Tyrone, good morning. Kumatok ko sa pinto mo buong gabi pero hindi ka sumagot. Halatang hindi ka okay. Masasabi mo ba sa akin kung anong problema? Pinatay ang kaibigan ko, sagot ni Tyrone. Ang kaibigan mo? Si Casper. Narinig mo na ba tungkol sa kanyang kamatayan? Kaibigan ko siya. Mabait siya sa akin sa kulungan at dahil sa kanya, kaya buhay pa ako. Actually ako ang dapat patay ngayon pero sinalo niyang bala para sa akin. Blankong sabi ni Tyrone. Lumapit si Marcela sa kanya at nagulat. Sino kayong nagtangkang pumaslang sa'yo? No idea. Pagsisinungaling ni Tyrone. Kailangan ko umalis ngayon. Magkita tayo mamaya. Pagkatapos lumayo si Tyrone sa kanya. Sumama siya sa mga tauhan niya sa mansyon ng mga aliman. Hindi lang si Belindang magbabalik doon. Si Lord Joaquin, ang pinuno ng angka ng pamilya Aliman ay doon na rin naninirahan. Matanda na siya at ayaw niyang mamatay sa ibang bansa. Kaya nagdesisyon siyang manatili dito hanggang sa huling araw niya sa mundo. Bumaba si Tyrone sa galit. Nagkumpirma na niya sa kanya si Benji si Michael ang nasa likod ng baril. Hindi niya inaasahang matatapos ibigay kay Michael ang lahat ng powers na meron siya at hayaan siyang magkaroon ng kanyang mega company. Magtatangkang patayin pa rin siya nito. Paano kaya ang kanyang kapatid sa dugo ay desperadong gusto pa niyang kunin ang kanyang buhay? Kaya kung hindi dahil iniligtas siya ni Casper, patay na sana siya ngayon. Nang magpakita si Tyrone sa malaking sala, nagpakita sa kanyang butler at binati siyang isang bow. Sabihin mo kay Lolo na nandito ako, utos niya. Okay sir, yumuko ang butler at lumayo. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Lord Joaquin. Sa kabila ng kanyang katandaan, malakas pa rin ang kanyang mga buto at marunong siya maglakad ng maayos. Umupo siya at nag-gesture para kay Tyrone. Please sit. Umupo si Tyrone at binati siya. Tinangka kong patayin ni Michael Aliman. Ano? Bulalas ng lalaki. Oo, siguro narinig mo ng balitang namatay si Casper. Siya talagang kumuha ng bala sa ngalan ko. Hindi ako dapat sabihin ng plan sa mga gagawin ko sa kanya. Tyrone said, hindi mo pwedeng saktan ng kapatid ko. Kumalma ka. Sabi ni Lord Joaquin at nilabas ang phone niya. Hindi ba pwede? Pero sinubukan akong patayin ang sarili kong kapatid. Nakasimangot na tanong ni Tyrone. Tumawag si Lord Joaquin kay Michael at halos agad niyang sinagot. Pumunta ka kagad sa mansyon. Okay, Lolo, sabi ni Michael at binati si Lord Joaquin ng tawag. Malapit na siyang makarating dito. Gusto kong malaman ng mga dahilan sa likod ng kanyang pagkilos. Sabi ni Lord Joaquin na tinawag ang butler. Sa sandaling lumitaw siya, sinabi niya sa kanya, ikuha kami ng inumin at isang cake. Hindi ako kumakain, sorry. Paano siya makakakain sa ganung estado na siya? Naintindihan kong naramdaman mo, pero may kailangan ka pa rin kumain. Sabi ni Lord Joaquin, huwag mo na sana akong piliting kumain, Lolo. Wala ako sa mood, sabi ni Tyrone sa kabinasuran ni Lord Joaquin ng butler. Pagkatapos, naobserbahan ni Lord Joaquin si Tyrone. Sandali, nasabi niya na galit ito. Pinamigay na ni Tyrone ang lahat ng meron siya kay Michael. Subalit pilit na kinuha ni Michael ang kanyang buhay. Mahirap para sa kanya na maunawaan. Isang maikling katok ang lumapag sa pinto sa sandaling ito at bumukas ang pinto. Niluwanon si Michael. Good morning po, Lolo. Sabi ni Michael at lumapit sa kanila. Bakit mo tinangkang patayin ng kapatid mo? Tanong ni Lord Joaquin. Bago pa man siya makaupo, ako? Tanong ni Michael na may peking inusenting tingin. Bakit ko pa gagawin ng gayong pagtatangka? Galit na tumayo si Tyrone at lumapit sa kanya. Nagtatanggi ka ba sa katotohanang nakatutok ang baril mo sa akin sa pagtatangkang patayin ako, ha? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Taus-pusong sabi ni Michael at naghagi si Tyrone ng mabigat na suntok sa kanyang muka.
Hindi pa lubos na nakakabawi si Michael sa pinsalang dinulot sa kanya ni Tyrone. Nung araw na nakita niyang sinampal nito si Alyssa at ngayon ay nabali na naman ang ilong nito. Nalungkot si Michael sa sakit at natigilan. Nagsimulang dumali ang dugo sa kanyang ilong at nakaramdam siya ng matinding sakit. Tyrone, nirespeto mo ba ako sa lahat? Paano mo nagawang saktan ng kapatid mo? Ito ang tanong ni Lord Joaquin habang nakaupo. Bumaling si Tyrone kay Lord Joaquin. Mapapatunayan mo ba na siya ang nag-attempt na barilin ka? Tanong ni Lord Joaquin. Pinaimbestigahan ko mga tauhan ko. Paano kung may maling balita ang mga tauhan mo? Tanong ni Lord Joaquin. Tsak na sigurado si Tyrone na hindi siya mabibigyan ni Benji ng hindi kumpirmadong balita. Sino pa kaya magtatangkang patayin siya kung hindi si Michael, Lolo? Kung hindi dahil sa presensya mo, haharapin ko sana ang lalaking ito. Pagmamalaki ni Michael, ibigay mo na lang sa kanyang nararapat na parusa sa paghampas niya sa akin sa harap mo. Niwala siyang patunay sa mga aligasyon niya sa akin. Dapat kayong dalawa ang mupo, utos ni Lord Joaquin at mupo si Michael habang nililinis ang dugo sa ilong gamit ang kanyang panyo. Nanatiling nakatayo si Tyrone at sinabing, hindi kayo ang aking ama. Anong ibig mo sabihin? Nakasimangot si Lord Joaquin. Ang ibig ko sabihin ay baka maging ama ka sa tatay ko. Pero sa tingin ko, utang ko sa tatay kong respeto dahil siyang may pananagutan sa pag-unlad ko sa lahat ng aspeto ng buhay, pero paanong magkakaroon ako ng utang na loob at respeto sa iyo? Hindi ka pa gumaganap ng kahit na anong papel sa buhay ko. Kinailangan ko lang kayong igalang dahil kayo ang pinuno ng angkan. Pero sinasabi ko sa inyo, ako lang ang makakalaban ng buong angkan kung susubukan nila ako, sabi ni Tyrone. Sumusobra ka na, talagang naapektuhan ka ng memory loss mo. Alam ko, pero marami akong alam tungkol sa'yo na walang ibang makakaalam. Lord Joaquin said, wala kang alam sa akin, sabi ni Tyrone at nag-smirk si Lord Joaquin. Alam ko ni ikaw ang anonymous at secret god ng underworld. Duda ako kung naalala mo to tungkol sa iyong sarili, sabi ni Lord Joaquin. Naalala ni Tyrone kung paano siya dinala sa underworld at tinatrato ng labis na paggalang matapos siyang makuha mula sa bilangguan. Hindi niya kitang alinman sa kanilang mga muka, dahilan na lahat sila itinakpan ng kanilang mga muka na may mask. Pero matapos silang mag-inject sa kanya ng mga bagay na makakabawi sa kanyang alaala, pinagbihis nila siya, tiniyak na hindi na siya muling dadagpin. Pagkatapos binaba nila to sa harap ng kanyang mansyon at drive palayo. Noon pa man ay iniisip niya kung anong connection niya sa mga tao sa ilalim ng mundo. Nabigla si Michael nang marinig ang sinabi ng kanyang lolo. Ngayon ay naunawaan na niyang misteryo sa likod ng mga pinapalagay na terorista na dumating para makatakas siya sa bilangguan. Michael, hindi kita hayaang hindi ka maparusahan, sabi ni Tyrone at lumabas. Lolo, siya ba talagang Diyos ng underworld? Tanong ni Michael pagkalabas ni Tyrone sa mansyon. Galit na sinampal ng matanda si Michael. Ikaw na bastos ka. Ano pang gusto mo sa kanya? Sabi mo gusto mong maging pinakamakapangyarihang tao sa North Hill at tinulungan kita kahit hindi mo ito karapat-dapat. Bumaba siya para sa'yo at hinayaan kang magkaroon ng ganong posisyon. At paano mo siya gustong bayaran? Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Gaano ka naging walang puso, Michael? Hinawakan ni Michael ang pisngi niya. May special na pabor si Lord Joaquin kay Michael kesa kay Tyrone. Hindi niya talaga nagustuhan ng ama ni Tyrone, Lolo. Bumaba na si Tyrone bilang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, pero threat pa rin siya sa akin. Pinipigilan niya kung makuha ang gusto kong makuha, sabi ni Michael. Si Tyrone ang Diyos ng underworld. Kahit na ikaw ngayon ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, huwag mo nang isiping hindi niya kayang pahirapan ang buhay mo, sabi ni Lord Joaquin at galit na tumayo. Huwag kang humingi ng tulong sa akin kapag sinimulan kanyang gantihan. Galit na galit siyang pumasok sa loob. Napabuntong hindi nga si Michael matapos niyang lumayo. Ngayong alam na niya ang misteryo sa likod ni Tyrone, magsisikap din siyang alisin si Tyrone sa kanyang posisyon sa underworld. Tumayo si Michael at nagpa siyang pumunta sa lugar ni Alyssa para makiramay sa pagkamatay ni Casper. Alam niyang tsak na masamang pakaramdam ni Alyssa sa pagkamatay ni Casper. Hindi niya planong patayin si Casper kung hindi ang mga bagay na hindi niya inasahan ang nangyari. Lumabas siya ng mansyon ng Aliman at pagkapasok niya sa loob ng kanyang sasakyan, agad niyang pinaandar ang ignition ng kanyang sasakyan, pero napansin niyang malakas ang ingay ng gulong. Pinatay niya ang ignition ng sasakyan at bumaba na lang na mapagtanto niyang naging flat ng gulong ng sasakyan. Biglang natakpan ang mukha niya at bago pa man siya makagawa ng kahulugan sa nangyayari, nawalan siya ng mali at nang magkaroon siya ng malay,
Napagtanto niyang nasa ibang malaking silid na siya. Nakapantalon lang siya at nakatali mula sa dibdib hanggang paa ng poste sa likod niya. Akala niya panaginip lang ito. Paano kaya siya ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill ay tratuhin sa ganitong paraan? Sinong nangahas na gawin ito sa kanya? Biglang nagliwanag ang ilaw sa silid at galit na pumasok si Tyrone. Ikaw, paano ka nangahas? Galit na sigaw ni Michael. Pinatay mong isang inosenteng tao. Akala mo ba talagang mapapalagpas ko yon? Ano ang inaasahan mong mararamdaman ko sa katotohanang isang inosenteng taong namatay para sa akin? Tanong ni Tyrone habang papalapit sa kanya. Gagawin kong buhay na impyernong buhay mo. Sinasabi ko ito sa'yo. Pagsisisihan mong araw na pinanganak ka. Inutusan ni Tyrone ang dalawa sa mga tauhan niya na magpakita sa sandaling gawin nila ito. Inutusan niya silang bigyan si Michael ng isang daang stroke bawat isa. Nakaupo si Tyrone sa isang upuang kahoy habang pinagmamasdan ng walang awa na pagdurog ng mga tauhan niya kay Michael. Patuloy na sumisigaw si Michael sa sakit habang pinagsusuntok siya ng mga lalaki. Nakakaramdam na matinding sakit sa katawan si Michael nang tumamang mga kahoy sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nang matapos sa mga lalaki, halos sumuko na siya sa buhay. Ilang beses siyang umubo. Makapal na laway ang bumubuhos sa kanyang bibig. May mga peklat siya sa buong katawan at sobrang sakit ang nararamdaman niya sa katawan. Pinaalis ni Tyrone ang mga tauhan at pinagkrus ang kanyang mga binti. Nagsisimula pa lang tayo. Mahina na si Michael, kaya hindi na rin siya nakapagsalita. Ibinaba na lang niya ang ulo na parang may mamamatay sa susunod na sandali. Nakatanggap ng tawag si Tyrone sa panahong ito at nang makitang si Jane ang caller ID, sinagot niya ito at dumaan ang boses ni Jane. Sir, si Miss Eliza ay may matinding lagnat at sakit ng ulo. Sinabihan ko na siya na magpunta kami sa ospital pero tumanggi siya. Salamat, Jane. Sige, pupunta na ako, sabi ni Tyrone at tumayo. Habang nagtatangkang mag-walk out si Tyrone, nagsalita si Michael. Kung sakaling makakalabas ako dito ng buhay, hindi lang kayo magdurusa. Sisiguraduhin kong pati ang inyong mga anak ay magbabayad. Ano kayang gagawin ni Tyrone sa naging banta ni Michael? Pagbibigyan pa kaya niyang mabuhay ito? O dito na niya tatapusin ang buhay ni Casper? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.